Ang komunikasyon ay isang mahalagang kasanayan sa pagpapalitan ng mga ideya at impormasyon. Sa pagsulat o pagpapahayag ng mga teksto, may iba't ibang mga estilo at diskarte na maaaring gamitin upang maabot ang layunin nito. Isa sa mga mahalagang estilo ng pagsulat o pagpapahayag ay tinatawag nating expository. Ngunit, ano nga ba ang expository? Ayon kay Arugante ng 1974, ito ay isang pagpapaliwanag na objektibo o walang pagkampi. Pawing pagpapalawak ng kaalaman sa paksang binibigyang linaw ng lubos upang maunawaan ng may interes. Ibig sabihin, ang expository ay isang uri ng sulatin na nagbibigay ng objektibong paliwanag at impormasyon upang mapalawak ang kaalaman ng mababasa tungkol sa isang tiyak na paksa. Ayon naman kay Rubin ng 1975, sa bias na paglalahad na ipapaliwanag ang kahulugan ng isang ideya at katuturan ng isang salita. Gayon din, nakikilala o nakikilatis palalo ang isang bagay, tao o pangyayari. Natutugunan ng paglalahad ang mga tanong tungkol sa isang usapin. Ibig sabihin, ang isang ideya o salita ay hindi lamang na ipapaliwanag o binibigyang kahulugan, kundi sinisiyasit din ito upang mas maunawaan ang konteksto nito. Sa madaling salita, ang expository ay isang uri ng pagpapahayag o pagsulat na may layuning magbigay linaw, magpaliwanag o magturo ng impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa. Ano naman ang kahalagahan ng expository? Una, nakapagbibigay ng impormasyon. Ang expository ay nakapagbibigay ng impormasyon dahil layunin nitong ipaliwanag at ilahad ang mga detalye, halimbawa at ebidensya na naglilinaw sa isang paksa. Pangalawa, nadadagdagan ang kaalaman ng ibang tao kaugnay ng mga bagay na nagaganap sa kanyang paligid. Dahil ang expository ay naglalahad ng tiyak na impormasyon at paliwanag tungkol sa issue, kaganapan o konsepto. Ano naman ang katangian ng epektibong exposition? Una, pagkakaroon ng sapat na kaalaman ang isang tao kaugnay sa paksa. Dapat ay may malalim na pag-unawa ang tagapaglahad sa paksa upang makapagbigay siya ng tumpak na impormasyon. Pangalawa, pagkakaroon ng kakayahang ihanay ang kaisipan. Mahalaga ang maayos na pagkakaayos ng mga ideya upang madaling masundan ng mga mambabasa ang daloy ng kaisipan. Pangatlo, kawalan ng pagkiling. Ang objektibong paglalahad ay mahalaga upang hindi maimpluwensyahan ang opinyon ng mga mambabasa. At panghuli, mahalagang nagbabasa ang isang tao upang laging nakakalap ng mga impormasyon. Ang regular na pagbabasa ay nakakatulong sa pagkuha ng mga bagong impormasyon at pananaw na mahalaga sa epektibong exposition. Mabuhay! Ngayon ay talakayin naman natin ang iba't ibang uri ng exposition. Ngunit bago yan, ano nga ba pag sinabi nating uri ng exposition? Ang iba't ibang uri ng exposition ay mga panitikang maaaring pasulat o di pasulat na maaaring produkto ng isang expository. Una sa mga uri ng exposition ay ang sanaysay. Pag sinabi nating sanaysay, ito ay ang pagpapahayag ng isang manunulat ng kanyang ideya, kaisipan, pananaw o damdamin kaugnay ng isang paksa. Kaya nararapat ng isang uri ng exposition na ito ay may tiyak na impormasyon nang sa ganon, ang mambabasa o tagapakinig ng isang sanaysay ay alam at malinaw na makukuha ang impormasyong nais ipaabot ng manunulat. Ang ikalawang uri ng exposition ay ang paglalahad ng proseso. Alam naman natin na sa isang pagsasagawa ng aktibidad, kinakailangan ng mahusay na panuto para masundan ng mahusay ang isang gawain. Halimbawa na lamang nito ay ang pagbibigay ng panuto ng isang guro sa isang aktibidad. Kinakailangan na may malinaw at tiyak na proseso o panuto sa pagbibigay nito nang sa ganon, hindi malito o hindi maguluhan ng kanyang mga mag-aaral. Ikalawang halimbawa ng paglalahad ng proseso ay ang pagbibigay ng recipe pag magluluto si nanay. Kinakailangan na may tiyak at malinaw ang mga impormasyon na ilalahad mo sa pagkakasunod-sunod ng pagluto ng adobo, pininyahan at afritada nang sa ganon, mamaya masarap ang hapunan. Nay,
Paano lutuin itong adobo? Igisa mo muna yung bawang at sibuyas. Tagisa mo na ba? Opo. O, ilasunod mo na yung manok. Ikatlong uri naman ng eksposisyon ang suring basa o review. Sinasabi na ang suring basa o review ay makakatulong sa mga manonood o mambabasa upang maging mapanuri sa pagpili ng aklat at pelikulang tatangkilikin. Kaya naman ang suring basa o sa Ingles ay review ay kinakailangan tumpak at naaayon sa binasa o pinanood na pelikula o anumang uri ng panitikan. Nang sa ganon, mabigyan natin ng gabay at ating opinyon tungkol sa kanilang babasahing akda ang isang manonood o mambabasa. Yun. Daming review. Hindi naman yan maganda. Tumatawa yung nito. Hindi ito maganda. Ang ikaapat naman ng uri ng eksposisyon ay editorial. Hindi ito naiiba sa suring basa o review dahil ang kinaibahan lang nito ay mas seryoso ang editorial dahil ito ay isang panitikan kung saan binibigay ng isang nagsusuri ang kanyang pananaw tungkol sa nabasa niyang pampolitikal, espiritual at kultural na panitikan at marami pang iba. Kaya naman kinakailangan na may tiyak at maayos ang paglalahad ng impormasyon dito nang sa ganon makita ang pagiging profesional na pagsuri ng isang manunulat sa isang babasahin. Ikahuli sa mga uri ng eksposisyon ay ang balita o ulat. Alam naman natin na ang ulat o balita ay ating napapakinggan o napapanood sa radyo o telebisyon na karaniwang tungkol sa mga nagaganap, mapalokal man yan o international na mga balita sa Pilipinas. Kinakailangan ng isang balita o isang ulat ay nasa paraang expository kung saan ang mga salita o mga impormasyong bibitawan ay dapat natiyak at malinaw nang sa ganon ang mga mambabasa o mga makikinig sa balitang iyong ituulat ay alam na totoo at tiyak ang iyong babasahin. Nang sa ganon, hindi lumaganap ang fake news na karaniwang makikita natin sa iba't ibang panitan. Ngayon naman, ang tatalakayin natin ang iba't ibang paraan ng epektibong exposition. Ang unang pamamaraan ay ang pagbibigay definisyon. Isang pamamaraan ng eksposisyon na naglalayong ipaalam sa mga mambabasa o tagapakinig ang mga ideya, konsepto o impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay definisyon o kahulugan ng mga termino o konsepto. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga textbook, aklat, referensyal at iba pang mga materyales ng pagkatuto. Ang halimbawa nito ay ang isang aklat ng ekonomika. Ang definisyon ng inflation ay maaaring ipaliwanag bilang ang pagtaas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa loob ng isang panahon. Ang pangalawang pamamaraan ay ang pag-isa-isa. Ang pag-isa-isa ay isang paraan ng eksposisyon na naglalayong ipaalam sa mga mambabasa o tagapakinig ang mga ideya, konsepto o impormasyon sa pamamagitan ng pagtalakay sa pangunahing paksa at pagbanggit ng mga kaugnay na mahalagang kaisipan ng paisa-isa. Ang halimbawa nito ay ang isang talakayan tungkol sa climate change. Ang pangunahing paksa ay pagbabago ng klima, kasunod ay ang pagbanggit ng mga kaugnay na kaisipan tulad ng pag-init ng daigdig, pagtaas ng antas ng dagat, at pagbabago ng mga kapanahunan. Ang pangatlo ay ang pagsunod-sunod. Ito naman ay naglalayong paalam sa mga mambabasa o tagapakinig ang mga ideya, konsepto, o impormasyon sa isang malinaw at maayos na paraan kung saan ang mga kaisipan ay inaayos mula sa panimula hanggang sa pagwakas ng aklat. Ang halimbawa nito ay ang pag-uusap tungkol sa kalusugan ng pagkain. Ang mga kaisipan ay maaaring iayos ng ganito: panimula, kahalagahan sa kalusugan ng pagkain, mga uri ng pagkain, mga benepisyo sa kalusugan ng pagkain, mga panganib sa kalusugan ng hindi pagkain, at pagwawakas, paano mapapanatili ang kalusugan ng pagkain. Pangapat, paghambing o pagkukontras. Ang paghambing at pagkukontras ay mga pamamaraan ng eksposisyon na naglalayong ipaalam sa mga mambabasa o tagapakinig ang mga ideya, konsepto o impormasyon sa pamamagitan ng paghambing o pagkukontras ng mga bagay o kaisipan. Sa paghambing, ang pagpapahayag ng mga katangian,
kahinaan at kalakasan ng bagay. Layunin nitong makabuo ng sariling pagpapasya ang tao tungkol sa kahalagahan ng isang bagay o kaisipan. Ang halimbawa nito ay ang mga benepisyo at panganib ng paggamit ng mga plastic. Sa pagkokontras naman, ito naman ay pagpapahayag ng pagkakaiba-iba ng mga bagay na nakapaloob sa isang akda. Layunin nitong ipakita ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bagay o kaisipan. Halimbawa nito ay ang pagkakaiba ng mga sistema ng pamahalaan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang panglima naman ay ang problema o solusyon. Ito naman ang pamamaraan ng eksposisyon na naghahatid o nagpapaalam sa mga mambabasa ng ideya, konsepto o impormasyon sa pamamagitan ng pagtatalakay ng isang problema at pagmumungkahi ng mga solusyon nito. So halimbawa nito ay ang problema ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang solusyon nito ay ang pagpapababa ng mga gastos o pagpapataas ng produksyon, pagpapalakas ng ating ekonomiya. At panghuli sa lahat, ang sanhi at bunga. Ito naman ay naglalayon na makapagbigay ng mga ideya, konsepto o impormasyon sa pamamagitan ng pagtatalakay ng mga sanhi at bunga ng isang pangyayari o katotohanan. Halimbawa nito ay ang sanhi ng climate change. So, ang bunga nito ay ang pagtaas ng mga sakit, pagtaas ng mga kalamidad, pagtaas ng mga gastos sa pagpapabuti ng ating kapaligiran.